Hi guys! A day in my life bilang isang kusinero dito sa Australia. Yun nga, habang papalabas ako dito ng bahay, ay nakita ko yung ating tita naglilinis ng kanyang sasakyan. Shout out sa iyo tita! Siya yung tita na tumulong sa akin para makapunta dito sa Australia. Ayun nga, say hi to my vlog tita! Maraming salamat sa nagsawang pagsuporta at pagtulong sa akin. Yun nga, habang papunta ako sa sasakyang gagamitin namin, ay tuwang-tuwa kami dito dahil ang bilis ng panahon. 2 taon na ako dito at yung line of work na pinili ko ay pagiging isang kusinero. At nag-aral ako dito ng 1 taon at 6 na buwan para magkaroon ng certificate o para maging qualified sa pagiging kusinero. Kaya kabit muna ako ng seatbelt yan nga, isa sa pinaka-importante. Yung seatbelt dito sa Australia dahil nga malaki nga naman yung fine. At mula nga sa bahay ay 12 to 15 minutes na pagmamaneho papunta sa aming trabaho at nakaamamangha nga naman yung araw ngayon dahil napakaganda ng sikat ng araw at napakaganda ng mga tanawin nakikita mo papunta sa trabaho at sadyang napakalinis po ng kapaligiran dito sa Australia. Mamangha ka sa mga tanawin makikita mo yung magandang view ng bundok at the same time napakaaliwalas ng araw ngayon. Maraming salamat nga naman sa mga new followers natin dyan. Shout out sa inyong lahat. At ito nga, malapit na kami sa pinagtatrabahuhan ko. At dito nga kami nag-park sa labas dahil nga Friday ngayong araw, isa sa mga araw na pinaka-busy dito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. At ito nga yung itsura ng parking lot dito sa pinagtatrabaho namin, punong-puno nga naman. At shout out sa aking cousin na si Kenny, magkasama nga pala kami dito sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya bilang isang kusinero. At dahil nga napaka-busy ngayong araw, hindi na ako nakapag-video ng mga kaganapan sa loob ng kusina at itong resulta ng mga tikabong bakbakan sa kusina. Ayan, kitang-kita nyo naman, napakadaming linisin. At dito ako na-assign sa grill. At yun nga, napaka-busy ngayong araw. At yung busy-busy yung aming tagapaghugas ng pinggan. At shout out pala sa kusinerong kasama din namin na si Lily. Say hi to my vlog. Ayan, doon sa kabila station ay si Kenny at yun yung kasama ko lang chef. At dito ako naka-assign sa grill. Yun, ito yung station ko ngayong gabi. Isa nga namang parte ng pagiging isang kusinero ay ang paglilinis. So, simula na ako dito maglinis kasama yung aking mga kasamahang kusinero, naglilinis sa iba't ibang station na kusina. Ayan, so dito ako na-assign sa gitna sa harapan ng grill. At kailangan linisin ang bawat parte ng kusina, bawat equipment, bawat benches. So, nililinis namin ito para ready ang lahat dahil nga gagamitin yung kitchen bukas. So, lilinisin muna namin dito sa taas. Lahat ng sa taas ay lilinisin tapos pupunta kami mamaya sa floor. So, ayan, linis na yung aking grill. At ginagamitan nga ito namin ng spray para nga mabilis malaglag yung mga food scrap o mga dumi mula sa taas. Napakabilis nga naman ng trabaho kapag lahat ay tulong-tulong sa paggawa. So lahat kami ng mga kusinero ay may toka sa paglilinis. So kami ng cousin ko na si Kenny ay na-assign sa paglilinis ng floor ngayong gabi. So ito na, nag-start na kaming maglinis ng floor dito sa pizza station. Sa nakikita nyo, napakadami talagang dumi kasi nga napaka-busy ngayong araw. Ayan, napakadaming food scrap sa ilalim. So, sinispray lang namin yan para mabilis matanggal yung mga food scrap or mga dumi. So, habang itong si Kenny ay nag-borrow ng hose sa akin dahil nga hindi nalinisan yung fridge. So, kailangan din linisin yung fridge dahil nga dito sinistore yung mga pagkain at mga ingredients na sa paggawa ng pizza. So, kailangan talagang linisin yan para nga hindi bumaho. Dahil nga napakabaho nga naman pag hindi ito nalinis. Ako yung nagsispray at ito naman yung kasama kong si Kenny nag-scrape o ginagamitan niya ng squeegee para mapabilis ang trabaho. So lahat nga naman ng trabaho ay nagiging madali kapag tama yung mga tools na ginagamit natin. Sinisigurado din pala namin na malinis yung ilalim ng mga fridge
Ayan, so nakikita niyo diyan, sine-spray ko yung ilalim ng fridge dahil nga nagsa-stock yung mga food scrap diyan o mga dumi. At syempre yung drain nilinis din namin at konting sayaw-sayaw nga lang mula sa aming bishi. Ayan. Shout out sa iyo, Tong. Mula nga dito sa larder section ay pupunta na ako sa kabilang bahagi o sa loob na bahagi ng kusina kung saan ay dito ay nakalagay yung aming pan station, grill station at saka yung aming deep fryer. So kailangan linisin dito ng mabuti dahil nga napakaraming dumi dito. So, ayan, spray lang ako dito hanggang sa mawala itong mga dumi at ma-wash out ito lahat na dumi. At kailangan nga naman talagang malinis yung kusina dahil nga pagkain yung siniserve at ginagawa dito. So kailangan malinis bawat parte, lahat ng fridge, lahat ng bench, lahat ng equipment na gagamitin kailangan malinis. Kailangan din sa paglilinis ang pagiging maingat dahil nga may mga parte sa loob ng kusina o mga equipment na hindi pwedeng mabasa, hindi pwedeng madamage. So kailangan maging maingat at maging safe. So kami, nag-wear kami ng non-slip shoes dahil nga napakadulas ng sahig dito kapag nabasa. At para nga pulido yung trabaho ay lilinisin din pati itong hose dahil nga meron din dumidikit dito ng mga debris o mga food scrap. So kailangan malinis din to para swabing-swabing gamitin ulit ito para sa susunod na araw. At pagkatapos nga maglinis ay maghugas din ako ng aking kamay at magdo-double check sa loob ng kusina. Ito, sisiguraduhin natin malinis ito at mayroon ako nakita dito maliit na basura at kinuha ko yon. Dito nga, mukhang malinis na yung ating kusina. Lahat ay okay na, malinis na at ready na itong kusina para sa susunod na araw. At ito na nga ang pinaka-importanting part ng pagiging isang kusinero ay mag-fill up ng oras ng trabaho. Kung nga pala ay nagtrabaho ng 4 na oras at 30 minuto. So ayan, hinahanap ko na yung aking pangalan dyan. Ililista ko na yung aking oras na pinagtrabahuan para nga naman ay hindi mauwi sa wala yung pinagtrabahuan natin. Yun nga, pagkatapos ko mag-sign ay pumunta na ako dito sa aming pool room para kumuha ng inumin dahil nga nakakauhaw nga naman. Pagkatapos ko nga kumuha ng inumin doon sa pool room ay tumambay muna ako dito sa labas ng mga 10 minuto para nga naman ma-relax ng konti yung muscle dahil nakakapagod din yung trabaho ngayong araw. At maraming salamat pala sa panonood ng aking A Day in My Life bilang isang kusinero dito sa Australia. Pagkatapos ko nga mamahinga ng 10 minuto ay magtatravel na rin ako pauwi. So, mag-ingat kayo palagi at maraming salamat po. See you on my next vlog.